Ang Ministry of Education at Ministry of Defense ng Israel ay nalilito at nabibigla ng husto dahil sa pinakabagong datos ng istatistika ng pagpasok at paglabas ng bansa. Lumabas na noong 2025, ang bilang ng mga Israeli na bumibisita sa Pilipinas ay tumaas ng malaki ng 513% kumpara sa nakaraang taon. Ito ay naging isang pambihirang sosyal na fenomena na hindi pa nangyari noon, lalo na nang ang 20 matatalinong estudyante mula sa internasyonal na paaralan ng Herzliya na siyang kinabukasan at pag-asa ng Israel ay nagpakita ng mga pag-uugali na nakagulat sa mga dayuhang media habang naglalakbay sa Maynila. Ang Pilipinas ay tunay na langit sa lupa. Pakiusap, hayaan mo akong manatili dito, ina. Sigaw ni Yael, ang nag-iisang anak na babae ng isang mataas na ranggo ng general sa Israeli Army, sa kanyang mga magulang sa telepono matapos makarating sa Maynila sa loob lamang ng 3 araw at ipinahayag na nais niyang manatili doon. Higit pa rito, sa araw na kailangan na niyang bumalik sa bansa, nagtago siya upang hindi na umalis sa Pilipinas na nagdulot ng malaking kaguluhan sa paghahanap sa kanya. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ang nakita ng mga matatalinong leader ng Israel sa Pilipinas? Bago tayo magpatuloy, pakiusap magkomento at sabihin sa akin kung saan ka nanonood sa mundo at huwag kalimutang i-like dahil ang balita tungkol sa Pilipinas bukas ay isang bagay na ayaw mong palampasin. Ako si Yael, 18 taong gulang, nakatira sa Tel Aviv sa pinakamagandang penthouse ng lungsod. Mula sa malaking salamin na bintana mula sa sahig hanggang kisame sa sala, nakikita ko ang napakagandang Mediterranean Sea, ang malalim na asul na tubig na umaabot hanggang sa abot tanaw. Ngunit hindi ko pa kailanman naramdaman na sapat ang aking pagpapahinga upang pahalagahan ang kagandahan nito ng lubos. Ang aking ama ay isang mataas na ranggo ng general sa Israeli Defense Forces. Ang mga detalye tungkol sa kanyang unit ay isang lihim ng estado, hindi ko maaaring ibunyag. Ngunit kahit natutulog sa bahay, palagi siyang may nakasukbit na handgun sa kanyang baywang. Ang aking ina naman ay CEO ng isang nangungunang kumpanya ng cybersecurity software at threat protection sa mundo. Ang internasyonal na paaralan ng Herzliya, kung saan ako nag-aaral, ay isang institusyon na naghuhubog ng mga lider na magdadala ng kapalaran ng Israel sa hinaharap. Ang aking matalik na kaibigan, si Noam, ang kanyang ama ay isang miyembro ng parlamento at ang kanyang ina ay isang hukom. Nakatanggap kami ng matalino na edukasyon mula pagkabata. Nakakapagsalita kami ng 4 na wika ng matatas, nag-aaral ng advanced calculus at programming. Ngunit kasabay nito, kailangan din naming mag-aral ng pagbaril, kung paano mabilis na magsuot ng gas mask, at kung paano tumakbo sa isang bunker sa loob ng 90 segundo. Sa mata ng mga tagalabas, ito ay maaaring isang buhay na nakakainggit. May pinakamodernong teknolohiya, isang mayaman na lungsod, mayaman na pamilya, at matatag na kinabukasan. Ngunit kaming mga nasa loob lamang ang nakakaalam na sa katunayan, nakatira kami sa isang marangya ngunit napakahihiyang gintong hawla. Kapag nakaupo kami sa isang magandang outdoor cafe at gustong mag-brunch, kung makakita kami ng isang backpack na walang may-ari, kailangan naming agad na ipaalam sa unit ng bomb disposal. Sa bawat pasukan ng shopping mall, kailangan naming ipaalam sa mga security guard na may dalang assault rifle na suriin ang aming mga bag. Para sa amin, ang tensyon ay parang hangin. Ito ay normal at palaging nasa paligid namin. Hinding-hindi ko malilimutan ang pangyayari sa silid-aralan sa araw na nagpasya kaming pumili ng lugar para sa aming field trip. Noon ay physics class. Ang matinis na air raid siren ay tumunog, tila babasagin ng mga pader ng paaralan. Woo! Woo! Red alert! Lahat sa bunker. Ngayon na. Walang sinuman sa amin ang sumigaw o nagpanik dahil masyado na itong pamilyar. Mahusay kaming naglagay ng panulat, sumuot sa ilalim ng mesa ng maayos at tumakbo sa sumusunod sa senyas ng aming guro patungo sa underground bunker sa dulo ng pasilyo. Nang isara ang mabigat na bakal na pinto ng bunker na may malakas na kalabog sa dilim, kailangan naming pigilin ang hininga at maghintay ng mahabang 90 segundo. Sa itaas namin, may malakas na putok, parang kulog. Iyan ang tunog ng aming Iron Dome Air Defense System na sumasagabal sa mga missile ng kalaban sa kalangitan. At sa bunker na amoy alikabok pa, ipinahayag ng aming homeroom teacher, si Giora, ang balita. Ang aming destinasyon sa field trip na ito ay ang kaharian ng Pilipinas.
Sa isang iglap, ang bulungan sa bunker ay mas malakas pa kaysa sa ingay ng pagsabog sa labas. Ang Pilipinas, ma'am? Hindi ba't madalas doon ang kudeta? At paano ang kaguluhan sa Southern Philippines? Hindi ba't delikado iyon? Sumabog ang pagkadismaya ng aking mga kaibigan. Sa aming pag-unawa, kahit na sikat ang Pilipinas sa magagandang dalampasigan at masarap na pagkain, ito ay isang bansa na puno ng politikal na kawalang katiyakan at nakatagong panganib. Nang umuwi ako at sinabi ito sa aking ama, mas matindi ang kanyang pagtutol kaysa sa inaasahan ko. Ang Pilipinas? Siyempre, dinabog ng aking ama ang mesa ng malakas. Ang sitwasyon doon ay unpredictable. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang politikal na kawalang katiyakan? Hindi ito naiiba sa pagkakaroon ng mga grupong terorista sa tabi ng bahay natin. At ang problema na kinakaharap nila ay hindi lamang paminsan-minsang missile, kundi panloob na salungatan na maaaring sumiklab anumang oras. Hindi ko kailanman ipapadala ang anak ko sa ganoong lugar. Kailanman, ngunit ang mga salita ng aking ama ang nagpasiklab ng kakaibang kuryosidad sa aking puso. Isang bansa na humarap sa kawalang katiyakan sa buong modernong kasaysayan. Isang isla na napapalibutan ng malalakas na kapitbahay at kulang sa likas na yaman. Bakit sa mga series na pinapanood ko sa Netflix, ang mga kabataang Pilipino ay nakangiti at tumatawa ng masigla? Ang mga larawan ba ng kapayapaan na iyon ay gawa-gawa lamang sa studio o ito ay propaganda na nilikha ng gobyerno? Matatag kong sinabi sa aking ama, "Ama, pupunta ako at makikita ko mismo kung ang kapayapaan doon ay totoo o peke. Ama, menor de edad na ako. Hayaan mo akong magdesisyon para sa sarili ko." Sa huli, sumuko rin ang aking ama nang walang magawa, ngunit may kondisyon. Kung sakaling magkaroon ng anumang emergency, kailangan kong agad na mag-evacuate sa Israeli Embassy sa Maynila o humingi ng tulong sa US Embassy. Sa gabi bago ang pag-alis, itinago ko ang isang military-grade emergency tracker sa ilalim ng aking maleta kasama ang pepper spray. Naglagay din ako ng malalaking dolyar sa isang lihim na compartment ng aking pasaporte dahil ito ang mga panuntunan sa survival na itinuro sa akin sa buong buhay ko. Sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv, dumaan kami sa pinakamahigpit na security check sa mundo. Ang matalas na tingin ng mga armadong sundalo, ang hininga ng mga asong nangangamoy ng bomba at ang tunog ng mga code mula sa mga two-way radio. Para sa amin, ito ang tunog ng seguridad. Matapos ang mahabang paglalakbay ng mahigit 10 oras, sa wakas ay inihayag ng piloto, mga pasahero, malapit na tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Ang lokal na oras ay 11:30 p.m. Dahan-dahang lumapag ang eroplano. Lumabas kami ng eroplano nang may pag-iingat at buong pagkaalerto, ngunit agad kaming nabigla nang makatapak sa passenger terminal. Hinawakan nila ang aking braso nang mahigpit, nanginginig at bumulong. Dito ba talaga 11:30 p.m.? Ang unang nakita namin ay ang liwanag. Lubos itong naiiba sa mga paliparan sa Europa na madalas madilim upang makatipid sa enerhiya o sa mga paliparan sa Israel na puno ng malamig na puting ilaw na nagbibigay ng pakiramdam ng pag-iingat. Ang Ninoy Aquino International Airport ay maliwanag, tila tanghali. Ang mataas na kisame, ang makintab na sahig na parang salamin, walang alikabok o basurang nakikita. Ngunit ang pinakanakagulat sa amin ay iba pa. Nasaan ang mga sundalo? Nasaan ang mga pulis? Tumingin si Noam sa paligid nang may pagkalito at pag-aalala. Sa Ben Gurion Airport, bawat 5 metro ay may sundalong may dalang M16 na nakabantay. May mga nakikita pang armored car. Iyon ang pakiramdam ng seguridad na nakasanayan namin. Ngunit dito, wala. Hindi na kailangang banggitin ang mga sundalong may baril. Halos wala kaming nakitang pulis na may batuta. Ang nakita namin sa halip ay mga nakangiting receptionist na nakasuot ng barong Tagalog at mga estatwa ng mga diwata at bathala na mukhang marilag. Masyadong maluwag ang security system ng paliparan na ito. Paano kung may pumasok na terorista? Bulong ni Noam sa akin. Tumango ako, sumasang-ayon. Ang lakas ng loob na buksan ang paliparan ng walang mahigpit na proteksyon sa kabila ng palaging panganib sa seguridad. Ang mga Pilipino ay tiyak na walang takot sa panganib. Dahil sa pagtataka at pagkabalisa, lumakad kami patungo sa immigration counter. Inihanda namin ang aming sarili na masusi kaming tatanungin. Saan man sa mundo, kung ipapakita mo ang isang Israeli passport, madalas kang tatanungin ng mga espesyal na tanong o
o dadalhin sa isang maliit na silid tulad ng, ano ang ginagawa mo rito? Naging sundalo ka na ba? Marunong ka bang gumamit ng bomba? Ngunit nang dumating ang aking turn, ngumiti lang ang immigration officer ng mahinahon. Mabuhay po. Welcome to the Philippines. Iyon lang. Walang nagdududang tingin. Walang mahigpit na interogasyon. Nang tumayo ako, nabigla, lumapit sa akin ang isa pang staff. Kusang humigpit ang aking mga kalamnan, hinawakan ko ng mahigpit ang aking backpack, iniisip na hahanapin niya ang aking katawan. Ngunit matatas na nagsalita ng Ingles ang staff. Mga estudyante po ba kayo? Kung gusto niyo pong mabilis, may automatic lane po doon. Mas mabilis po kayong makakadaan. Gusto niyo po ba ng tulong? Lumakad kami patungo sa modernong automatic gate na tila ginayuma. Scan ng pasaporte, facial recognition, fingerprint comparison. Ting! Bumukas ang pinto sa loob ng 10 segundo. Masyado itong mabilis, masyado itong maayos. Ang sumalubong sa amin ay hindi mga armadong sundalo, kundi isang perpektong dinisenyong advanced na teknolohiya. Dito, walang mapanupil na kontrol. Mayroon lamang matalino, tahimik, at magiliw na pamamahala. Ito ba ang tinatawag na lupain ng ngiti sa mga alamat? Nang makuha namin ang aming mga maleta at lumabas ng paliparan, ang hangin ng Disyembre sa Maynila, bagaman malamig, ay kakaibang nakakapresko. Sumakay kami sa bus patungo sa lungsod. Nang umakyat ang bus sa expressway patungo sa sentro ng Maynila, nabigla ako sa nakita ko sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng kalsada na umaabot hanggang sa abot tanaw. Ang kumikinang na ilaw mula sa mga skyscraper at ang makasaysayang Torre de Manila na nagniningning sa kalangitan ng gabi. Biglang nag-vibrate ang aking smartphone. Isang mensahe mula kay Ama. Nakarating na ba? Ligtas ka ba? Kumusta ang pagkakapwesto ng mga sundalo sa paliparan? Ilang armored car ang nakita. Natigilan ako sandali nang basahin ang mensahe ni Ama. Malamang nakaupo siya ngayon sa command center, nakatingin sa radar ng may tensyon. Tumingin ako sa labas ng bintana, tinitingnan ang lungsod na tila natutulog ngunit patuloy na maliwanag. Nag-type ako ng sagot ng nanginginig ang kamay. Ama, kakaiba ito. Wala akong nakitang baril. Walang sundalo. Hindi ko rin narinig ang sirena ng pulis. Ngunit Ama, kakaiba rin ito. Dito, mas ligtas ang pakiramdam ko kaysa sa Tel Aviv. Nag-isip ako sandali at nag-type ng huling pangungusap. Ang sistema ng pagtatanggol dito ay tila hindi itinayo sa kalangitan, kundi sa puso ng mga tao. Kailangan kong hanapin ang lihim ng bansang ito. Nang pindutin ko ang send, tumingala ako. Ang bus ay patungo na sa sentro ng Maynila. May pakiramdam ako na ang pepper spray na itinago ko sa ilalim ng aking bag ay hindi ko gagamitin sa buong paglalakbay na ito. At ang pakiramdam na iyon ay naging totoo sa loob lamang ng 30 minuto nang makarating kami sa Makati. Nang pumasok ang aming bus sa Abalang Business District, halos hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ma'am, tingnan niyo po iyon. Alas, 1 AM na iyon, ngunit may isang babae na nakasuot ng maikling palda, may suot na headset, na naglalakad sa sidewalk nang walang pag-aalala, tinitingnan ang kanyang cellphone. May hawak din siyang milk tea. Walang ibang tao sa paligid. Ngunit wala siyang kahit kaunting pag-iingat. Hindi siya lumingon sa likod. Hindi niya hinawakan ang kanyang bag sa dibdib. Paano iyon nangyari? Isang babae na naglalakad mag-isa sa ganitong oras sa Israel, ito ay katumbas ng pagpapatiwakal. Hindi. Sa alinmang kabisera sa mundo, ito ay itinuturing na mapanganib na gawain. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Ito ang mundo na pinangarap ko ng paulit-ulit sa aking mga panaginip sa loob ng 18 taon, ngunit pinaniniwalaan kong hindi ito umiiral sa mundong ito. Kalayaan na hindi kailangang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ito ay simula pa lamang. Nang tumingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang mga convenience store at street food stalls na patuloy na maliwanag ng 24 oras. Hindi pa namin alam na ang tunay na nakakagulat na bahagi ng bansang ito ay hindi ang maliwanag na ilaw na ito, kundi ang nakatago sa dilim, sa mga istasyon ng tren at sa mga mata ng mga tao. Di nagtagal, nakarating kami sa hotel at doon, makakaranas kami ng ikalawang pangyayari na sisira sa aming sentido komon. Matapos mag-check-in at makapasok sa aming silid, alas 2 AM na. Kahit tapos na akong mag-ayos ng bag at humiga sa kama, hindi ako makatulog. Bahagi nito ay dahil sa jet lag.
ngunit ang malaking bahagi ay dahil sa larawan ng babae na naglalakad mag-isa na patuloy na nasa aking isip. Sa labas ng bintana, ang tanawin ng gabi ng Maynila ay kumikinang na parang alahas, krook. Sinira ng tunog ng aking tiyan ang katahimikan. Humagigik si Noam na nakahiga sa katabing kama. Gutom din ako. Tara, maghanap tayo ng makakain? Hay, sa ganitong oras, anong tindahan ang bukas? Sa Tel Aviv, alas 12 AM, sarado na ang lahat ng tindahan at nasa ibang bansa pa tayo. Nang dumaan tayo kanina, hindi mo ba nakita? Puno ng tindahan na bukas pa. Ang 7-Eleven, nakita mo ba? Halos sa bawat sulok. Nang may kaunting pag-asa, kumatok kami sa pinto ng silid ni Giora, ang guro na kasama namin. Hindi pa tulog ang guro. Ma'am, gutom na po kami. Maaari po ba kaming bumaba para bumili ng pagkain sa convenience store sa ibaba? Nasa tapat lang ng hotel. Hindi siguro problema. Ngunit huwag kayong lumayo. Bumalik kayo sa loob ng 30 minuto. Kung may mangyari, agad na pindutin ang emergency button. Matapos makakuha ng permiso mula sa guro, agad kaming bumaba sa lobby. Paglabas namin ng umiikot na pinto ng hotel, kasabay ng simoy ng hangin ng gabi, ay isang kakaibang pakiramdam ng seguridad. Walang nakakatakot na madilim na sulok. Ang mga ilaw sa kalye ay maliwanag na parang araw. Ang convenience store sa kanto ay nagbibigay ng mainit na liwanag, parang parola. Naglakad kami papasok sa 7-Eleven sa tapat ng hotel. Magandang gabi po. Isang binatilyong staff na mukhang estudyante ang nag-aayos ng mga produkto sa estante. Nang marinig ang aming tunog, tumingala siya, ngumiti, at tumango habang naglalakad kami ng may pag-aatubili. Sa mga estante, may mga sandwich, rice meals, instant noodles, at iba't ibang inumin na maayos na nakahanay. Walang bakanteng espasyo. Wow, ang daming gamit. Kahit magkagyera, siguro ay makakaya natin sa loob ng 1 taon. Bulong ni Noam habang kumukuha ng mainit na ham at cheese sandwich. Bumili kami ng instant noodles, rice meal, at iba't ibang lasa ng gatas na sinasabing sikat sa Pilipinas. Nang magbayad, magiliw na tinuruan kami ng staff kung paano gamitin ang microwave at maayos na nilagay sa bag ang aming binili. Umupo kami at kumain ng noodles sa mesa sa harap ng tindahan. Alas 2:30 AM. Kung sa Israel, ito ay oras na dadaan ang patrol car at hihingin ang aming ID o kaya ay pinakaabala na oras. Ngunit dito, nakita ko ang isang office worker na nakasuot ng suit, kakauwi lang mula sa trabaho na kumakain ng lugaw at nakita ko ang mga estudyante na naka-uniform na kumakain pa rin ng kanilang late night meal. Uy, tingnan niyo yung mesa doon, Noam. Itinuro ni Tomer ang isang mesa sa loob ng tindahan sa tabi ng salamin. May laptop doon, maliwanag pa ang screen. Sa tabi nito, may bagong iPhone, ngunit walang tao sa upuan. Nasaan ang may-ari? Tinitigan namin ang mesa na iyon. 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto ang lumipas, ngunit wala pa ring bumabalik. Sa panahong iyon, maraming customer ang pumasok at lumabas ng tindahan. Ang iba ay kumuha ng inumin, ang iba ay nagbayad. Ngunit ang laptop at mamahaling cellphone ay nakalatag pa rin doon sa harap ng lahat, tila sinasabi, "Halika, nakawin mo ako." Baliw na ito, inilagay ni Noam ang kanyang chopstick. Seryoso ang mukha. "Tara, bilisan natin. Hindi ito normal." Ano ito? Patibong? O baliw na ba ang may-ari? Ang pag-iwan ng computer at cellphone sa publikong lugar ng walang bantay ay salungat sa lahat ng panuntunan. Dapat ito ay pulis na nag-i-sting operation o kaya may nakatagong kamera para sa isang prank show. Nang marinig ko ang kanilang sinabi, giniginaw ako. Oo, sa Israel, ang isang walang may-ari na bagay ay isang senyales ng bomba. Ngunit sa ibang bansa, nangangahulugan ito na sa susunod na sandali, ito ay mananakaw. Ang katotohanan na ang mga bagay ay nananatili ng walang bantay ay salungat sa mga panuntunan sa survival na itinuro sa amin. Paano kung nakawin? Paano kung may bandido na dumating at sirain? Tara na. Huwag na nating hanapin ang gulo. Habang akma kaming tatayo, isang binatilyo ang lumabas mula sa restroom ng tindahan. Naglakad siya pabalik sa mesa nang walang pag-aalala. Pinapahid ang mga patak ng tubig sa kanyang kamay. Hindi niya tiningnan kung kumpleto pa ang kanyang mga gamit. Umupo lamang siya, nagsuot ng headset, at nag-type ng trabaho. Tumayo kami, nabigla na parang hangal, sa labas ng salamin. Walang kadena, walang anti-theft device,
Walang kahit kaunting pag-aalala. Hindi ito magandang seguridad na maipapaliwanag. Nanginginig ang boses ni Noam. Ang mga tao ba sa bansang ito ay ipinanganak mula sa mga aklat ng aralpan? Bakit nila pinagkakatiwalaan ang mga estranghero nang walang pasubali? Naramdaman ko na parang luluha ako. Sa aming bansa, kahit papasok ka lang sa supermarket para bumili ng gatas, kailangan mong ipasuri ang iyong bag dahil ang kawalan ng tiwala sa isa't isa ang tanging paraan para mabuhay. Ngunit dito, ang tiwala sa isa't isa ang paraan ng pamumuhay, hindi ang mga baril na hindi nakikita ang nagpoprotekta sa mga ari-arian na ito, kundi isang di nakikitang ngunit napakalakas na social contract na nagpapanatili sa isla na ito. Pabalik sa hotel, tinitigan ko ang gatas sa aking kamay. Bagaman malamig, naramdaman ko ang init sa aking puso. Kinagat ni Noam ang straw at mahinang sinabi, "Yael, kung manatili ako dito, sigurado akong titigil na ako sa pag-inom ng anxiety meds." Ngumiti kami sa isa't isa ng mapait. Ang mga kalye ng Maynila alas 3 a.m. ay maliwanag pa rin, ngunit nagsisimula na akong matanto na hindi lamang ito ilaw mula sa kuryente, kundi ilaw na nagmumula sa puso ng mga tao. Kinabukasan, sinimulan namin ang opisyal na paggalugad sa Maynila. Ngumiti si Giora nang may kahulugan sa bus. "Sige, ngayon, dadalhin ko kayo sa isang espesyal na lugar. Maiintindihan ninyo kung bakit ang Israel at Pilipinas ay sinasabing may iisang kapalaran, ngunit lubos na naiiba." Naglakbay ang bus patungo sa Bataan. Doon, makikita namin ang isang tanawin na katulad ng aming kasaysayan na puno ng mga sugat, ngunit may isang napakahalagang pagkakaiba. At doon, tatawagan ni Yael ang kanyang ama na general at magtatanong ng isang katanungan na yayanig sa kanyang puso. "Ama, bakit kailangan nating mamuhay ng ganyan?" Ang bus ay bumagtas sa abalang kalye ng Maynila, patungo sa kanluran. Ang mga siksikang skyscraper ay dahan-dahang nawala, napalitan ng mga bukirin at luntiang bundok. Kinuha ni Giora ang mikropono. Ang kanyang boses ay mas malalim kaysa sa pagtuturo niya ng kasaysayan. "Mga estudyante, alam niyo ba kung bakit madalas ihambing ng mga eksperto sa internasyonal na estratehiya ang Pilipinas at Israel?" Tumugon si Noam ng pabiro mula sa likuran. "Dahil pareho silang napapalibutan ng mga kalaban, ma'am. At pareho silang diplomatikong nag-iisa." Hindi tumawa ang guro. Tumingin siya sa monumento na dahan-dahang lumitaw sa labas ng bintana at mahinang sinabi, "Oo, ngunit bahagi lamang iyon. Ang tunay na dahilan ay maiintindihan ninyo pagbaba ninyo ng bus." Nakarating kami sa Corregidor Island, isang makasaysayang kuta. Dito, walang engrandeng arkitektura na nakamamangha, ngunit ipinapakita ang mga labi ng World War II at isinasalaysay ang kuwento ng Bataan Death March at ang pagtatayo ng mga depensa na kapalit ng buhay ng daan-daang libong POWs at manggagawa. Nang tingnan ko ang malalaking bakal na dating nagbuga ng usok at singaw ng may sakit, ngunit ngayon ay payapang nakahiga sa sikat ng araw, naramdaman ko ang kakaibang sakit sa aking puso. Ang tanawing ito ay masyadong pamilyar, tulad ng mga labi ng tangke na nakita namin sa Golan Heights. Naglakad kami sa exhibit. Itinuro ng guro ang mga mapa at lumang litrato. Noong World War II, ang imperialistang hukbong Hapones ay nagpilit sa daan-daang libong Allied POWs at manggagawang Asyano na itayo ang depensang ito na gagamitin bilang estratehikong ruta. Sa malupit na kondisyon, kulang sa pagkain at gamot, libo-libo ang namatay. Ang bilang ng mga namatay ay nakagulat sa amin, kaya't kailangan naming huminga ng malalim. Ito ay tulad ng aming digmaan ng kalayaan, bulong ni Noam sa kanyang sarili. Sa unang araw ng pagtatatag ng aming bansa, napapalibutan kami ng mga hukbong Arabo. Noon, inakala ng lahat na mawawala ang Israel sa mapa ng mundo. Ang Pilipinas din, patuloy ng guro. Sa panahong iyon, ang bansang ito ay nasa ilalim ng digmaan, kulang sa yaman, at kagagaling lamang mula sa panloob na salungatan. Kinaharap nila ang isang hukbong naghaharing uri na may 10 beses na mas malakas na kapangyarihan. Inakala ng mundo na hindi sila makakatagal, tulad ng walang sinuman ang naniwala na makakaligtas ang Israel. Ngunit nakaligtas sila. Ginamit nila ang kanilang dugo, pawis, at hindi kapani-paniwalang matibay na espiritu upang lumikha ng isang himala sa lupa na basa ng luha. Nang tingnan ko ang mga itim at puting litrato sa display ang mga sirang kampo ng POWs, ang payat na mga bilanggo ngunit may determinadong tingin,
at ang mga nayon na binomba at naging mga guho sa panahong iyon. Ang Pilipinas ay mahirap at puno ng panganib. Lumingon ang guro at itinuro ang payapang lawak ng Manila Bay sa gitna ng mga bundok at tubig sa harapan. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Tingnan ninyo, ito ang himala ng bansang ito. Sa gitna ng mga guho ng digmaan, hindi sila pumili ng pagkamuhi kundi pag-unlad. Ilang dekada na ang nakaraan, umaasa sila sa tulong ng ibang bansa. Ngunit ngayon, ang Maynila ay naging isa sa pinakamahalagang sentro ng ekonomiya sa rehiyon. Hindi lamang sila nakaligtas, kundi namumuhay din sila ng kamangha-mangha. Lumabas ako mula sa exhibit at tumayo sa tabi ng ilog. Ang sikat ng araw ay dumadaan sa mga dahon papunta sa damuhan. May grupo ng mga dayuhang turista na masayang naglalakad, kumukuha ng litrato sa tulay. Ang iba ay nakasakay sa bangka, tinatamasa ang tanawin ng ilog. Ang kapayapaan at kagandahan ng buhay ngayon ay matinding kaibahan sa malupit na kasaysayan sa likod. Biglang tumunog ang aking smartphone. Isang video call. Lumabas sa screen ang mukha ni Ama. Sa likod niya, command center pa rin na puno ng electronic maps at kumukutitap na pulang ilaw. Yael, anak, kumusta ka? Ligtas ka ba? Nabalitaan ko na may kaguluhan sa kalapit na bansa. May narinig ka bang kakaiba? Ang boses ni Ama ay puno ng nakatagong pag-aalala. Kung normal, siguro ay sasagutin ko siya ng naiinis, Ama, hindi na po ako bata. Ngunit ngayon, nang tingnan ko ang tahimik na tanawin sa harapan ko, wala akong masabi. Ang mukha ni Ama sa screen, puno ng wrinkles mula sa tensyon at pag-iingat sa buong buhay, ay kasalungat ng nakangiting at payapang mukha ng mga turista dito na nagdulot sa akin ng malalim na damdamin. Ama, nandito po ako sa Corregidor. Ikinot ko ang kamera para makita ni Ama ang mga turista na kumukuha ng litrato sa tulay, ang ilog na payapang umaagos, ang simpleng kalsada ngunit puno ng buhay. Pareho lang po ito sa atin. Naranasan din po nila ang mga pagsubok. Ngunit Ama, kakaiba talaga. Paano? Walang anino ng takot sa mukha ng mga tao dito. Walang nagmamadali na mag-imbak ng tubig at delata dahil sa takot na magkaroon ng kaguluhan bukas. Sa tren, walang nagdadala ng gas mask. Tayo, nabubuhay sa gitna ng mga sirena ng babala ng may pag-aalala. Ang aming layunin sa buhay ay simpleng pagkaligtas. Ngunit ang mga tao dito, sila ay lampas na sa pagkaligtas. Sila ay namumuhay. Ama, o baka masyadong makitid ang kahulugan natin ng lakas. Kung minsan, ang kapayapaan na pinananatili ng militar ay hindi ang tunay na kapayapaan. Nanatiling tahimik si Ama sa screen ng matagal. Nakita ko ang ibang opisyal sa likod ni Ama na abala sa pagtanggap ng tawag, ngunit si Ama ay nanatiling tahimik na parang nagyelo. Pagkalipas ng ilang sandali, bumuntong hininga si Ama ng mahaba. Ang kanyang mga mata ay lumambot ng kakaiba. Iyan marahil ang tunay na tagumpay na pinapangarap ng mga sundalong tulad namin. Isang tagumpay na hindi kailangang hilahin ng gatilyo, ngunit nakakapagbigay sa mga tao ng kapayapaan na maglakad sa parke ng walang pag-aalala. Ang nakikita mo doon ay ang kinabukasan na gusto kong ibigay sa iyo. Matapos ibaba ang tawag, matagal akong umiyak. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang himalang pang-ekonomiya, sila ay mga hardinero sa mga guho. Pinatunayan nila na kapag nahaharap sa banta, ang pinakamakapangyarihang sandata ay hindi nuclear bomb, kundi ang paglikha ng isang sibilisado, maunlad at masayang lipunan na ayaw sirain ng sinuman. Nang bumalik kami sa bus, bahagyang nagbago ang atmosfera. Kung dati ay naglakbay kami ng may kuryosidad, ngayon ay may paggalang sa aming mga puso. Ang bansang ito ay isang malaking aral, ngunit hindi pa tapos ang aming paghanga. Dinala kami ni Giora, na pinupunasan pa rin ang luha, pabalik sa ilalim ng lupa ng Maynila. Doon makikita namin ang tunay na makina na nagpapatakbo sa lipunang Pilipino, ang pinakamataas na antas ng disiplina ng mamamayan. Isang bagay na nagdulot sa amin, na nagmula sa isang bansa ng mga startup na nahihiya. Ang mga bus at tren sa Israel ay puno ng ingay. Nakasanayan na namin ang malakas na pagtatalo, ang siksikan upang agawin ang upuan. Tinatawag namin itong katapangan at lihim kaming ipinagmamalaki ito. Ngunit sa MRT, LRT station sa Cubao, isang lugar na tinatawag na battlefield sa oras ng rush hour, nakita namin ang tanawin ng langit. Alas, 6 p.m. na noon, ang oras ng pag-uwi sa Maynila. Sumunod kami sa agos ng tao papunta sa istasyon ng tren
upang maranasan ang totoong buhay ng mga taga-Maynila. Isang dagat ng tao ang dumagsa mula sa pasukan. Tila ang buong populasyon ng Tel Aviv ay nagtipon dito. Wow, ang daming tao. Sigurado akong madudurog tayo. Hinawakan ni Noam ang aking backpack nang may takot. Sa Israel, ang mga lugar na maraming tao ay ang pangunahing target ng mga suicide bomber. Ang takot ay kusang sumalakay sa aming mga puso. Nakarating kami sa platform. Isang salaming pinto ang naghihiwalay sa platform at sa riles ng tren. Biglang, huminto ang tren. Sa sandaling bumukas ang pinto ng tren, inakala ko na magkakaroon ng kaguluhan tulad ni Moses sa harap ng Red Sea. Lahat ay susugod papasok. Ngunit nagkamali ako. Nang bumukas ang pinto ng tren, ang lahat na nakatayo sa pila ay hindi gumalaw. Tunay nga, walang sinuman ang lumampas sa dilaw na linya. Tumayo sila ng tahimik, naghihintay na makalabas ang lahat ng pasahero sa tren. Kahit ang mga nakayuko at nakatingin sa kanilang cellphone ay nanatili sa likod ng linya ng tumpak, tila may mata sa likod. Paano iyon nangyari? Nganga siya dahil sa pagtataka. Walang pulis na pumito, walang harang. Libu-libong tao ang gumagalaw na tila isang malaking organismo na magkasama at tumpak na gumagana. Walang tunog ng pagsisiksikan, walang tunog ng pagmumura. Mayroon lamang tunog ng sapatos na humahaplos sa sahig. Ang kaayusan na malapit sa pagiging banal ay isang cultural shock para sa akin. Sa wakas, nakapasok kami sa tren. Sa loob, siksik na siksik parang dilatang isda. Hirap na hirap kaming lumingon. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ko ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Sa isang sulok ng siksikan na tren, may 2 bakanting upuan na kulay asul. Iyon ang priority seats. Sa harap ko, may isang high school student na may mabigat na bag, isang office worker na babae na nakasuot ng takong at mukhang pagod, at isang lalaki na mukhang construction worker. Lahat sila ay nakatayo, siksikan sa pasilyo, ngunit walang sinuman ang umupo sa 2 bakanting upuan. Bakit hindi sila umuupo? Bakante naman iyan. Pagod na ako, bulong niya. Kung sa Israel, ang bakanting upuan na iyon ay isang battlefield. Ito ay isang estratehikong punto. Kung sino ang unang makaupo, siya ang panalo. Mas pagod ako kaysa sa iyo. Pareho lang ang binabayaran nating buwis. Magtatalo kami hanggang sa mamula ang mukha para sa kaunting ginhawa. Ngunit dito, ang mga asul na upuan na iyon ay tila napapalibutan ng isang hindi nakikitang banal na field ng enerhiya. Ito ay isang tahimik ngunit napakalakas na pagbibigayan. Kahit kailangan nilang tumayo hanggang sa sumakit ang kanilang mga binti, kahit gaano kabigat ang kanilang mga bag, isinasakripisyo ng mga tao ang ginhawa sa harap nila para sa mga mas nangangailangan na maaaring lumitaw. Ito ay hindi bagay na maaaring ipatupad ng batas, kundi isang pagpapalaki na malalim na nakatanim sa DNA ng lipunan na ito. Sa susunod na istasyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng buntis na may nakasabit na pin sa kanyang damit. Walang anunsyo, walang nagtuturo. Ang siksikan na karamihan ay automatikong humawi ng daan, parang alon ng tubig. Naglakad siya patungo sa bakanting upuan at umupo ng walang pag-aalala. Kinuha niya ang isang libro at nagsimulang magbasa. Hindi niya kailangan ng mapakiusap na tingin. Hindi niya kailangan magpasalamat. Tila normal lamang na makatanggap ng magiliw na pag-aalaga mula sa lipunang ito. Tiningnan ko ang tanawin na iyon at kinilabutan ako. Ang paraan ng bansang ito sa pagprotekta sa mga mahihina ay hindi umaasa sa malamig na batas, kundi sa isang mainit na instinct. Nagpatuloy ang paghanga sa nanginginig na tren. Upang maibsan ang pagkadismaya, kinuha ko ang aking smartphone. Ayon sa nakasanayan, akala ko na sa 30 metro sa ilalim ng lupa, mawawala ang signal ng internet dahil sa aming pag-iisip, ang makapal na konkretong bunker ay itinayo upang harangan ang mga missile at ito rin ay libingan ng mga signal. Ngunit, buong signal ng Wi-Fi at 5G pa? Kamusta, mga kaibigan? Halos sabay-sabay silang nagulantang. Sinubukan kong mag-play ng YouTube video. Nagsimulang mag-play agad ang 8K resolution video ng walang buffering. Mas mabilis pa ito kaysa sa internet sa bahay. Sinubukan naming mag-video call sa aming kaibigan sa Israel. Uy, Yael, hindi ka ba nasa gumagalaw na subway train? Bakit ang linaw ng video? Nasa studio ka ba ng filming? Ang mga kaibigan namin sa kabilang linya ay hindi makapaniwala. Inakusahan pa ako na nag-set up ng eksena. Tumawa si Noam sa kamera. Hindi ito subway, mga kaibigan.
kundi isang mobile internet cafe na gumagalaw ng 80 kilometers. Hey, kami, na nagmula sa isang bansa na tinatawag ang sarili na startup nation, na nag-imbento ng USB drive, may advanced na firewall technology, ngunit nang makita namin ang matatag na infrastruktura ng Pilipinas, naramdaman namin na parang mga tao sa panahon ng bato na kakalabas lang sa kuweba. Ito ba ang bansang kailangang ipagtanggol ang sarili? Kahit sa pinakamalalim na ilalim ng lupa, mayroong agos ng high-speed data na dumadaloy. Matapos bumaba ng tren sa Guadalupe Station, dinala kami ni Giora sa kalapit na Pasig River. Ang hangin na dumadaloy mula sa ilog, na may halong halumigmig at lamig, ay tumulong na alisin ang lahat ng pagkadismaya sa tren. Ang tanawin sa harapan ay nagdulot sa amin na pigilin muli ang aming hininga. Ang tanawin ng gabi ng parke sa tabi ng ilog ay napakaganda na parang isang gumagalaw na oil painting. Ang mga ilaw mula sa mga marangyang hotel at mga gusali ng Ayala Center sa kabilang panig ay kumikinang, sumasalamin sa madilim na tubig. Maganda rin ang mga dalampasigan sa Tel Aviv, ngunit ang ilog ng Maynila ay may pakiramdam ng pagiging bukas na hindi maipaliwanag, sabi niya habang tumitingin sa paligid. Dito, walang bakod. Sa Israel, ang mga mahalagang pinagmumulan ng tubig o mahahalagang lugar ay kailangang may mahigpit na security measures upang maiwasan ang mga terorista na maglagay ng lason o gamitin ito bilang infiltration route. Ang barbed wire at mga babala ay ang tanawin na nakasanayan namin. Ngunit ang pangunahing ilog na dumadaloy sa sentro ng kabisera na ito ay bukas sa lahat ng mamamayan ng walang proteksyon, mga magkasintahan na nagbibisikleta, mga pamilya na naglatag ng banig at nanonood ng mga bituin, at mga matatanda na naglalakad ng kanilang aso. Sa gitna ng kapayapaan na walang proteksyon, humanap kami ng upuan sa damuhan. Ngumiti si Giora nang may lihim. Sige, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mahika ng Pilipinas. Matapos sabihin iyon, pinindot niya ang isang bagay sa isang green application sa kanyang telepono. Ma'am, nasa gitna po tayo ng parke. Wala naman po tayong address. Paano po magpapadala ng anuman dito? Hindi kami naniwala. Ang pag-order ng delivery sa isang bukas na lugar na walang malinaw na address ay parang biro. Ngunit sa loob lamang ng 20 minuto, isang berdeng motorsiklo ang huminto sa kalsada sa harap namin ng tumpak, tila isang guided missile. Kayo po ba si Mr. Giora? Grab food po. Ibinigay ng delivery rider ang ilang mainit na bag sa amin. O Diyos ko, anong mahika ito? Mayroon ba silang military-grade GPS? Bulong ni Noam habang tinatanggap ang mga bag. Nang buksan ang mga bag, bumango ng masarap na amoy sa aming ilong. Ito ang pinakasikat na Filipino food, pansit canton at halo-halo. Ang malambot na pansit na may masarap na sarsa, ang amoy ng kalamansi at paminta ay nakakatakam. Masarap, ang sarap talaga. Hindi namin pinansin ang aming imahe. Ang pagkain ng Israel ay nakasentro sa kosher, may banayad na lasa at maayos. Ngunit ang Filipino food ay ang lasa ng kasalanan na maaaring magpatahimik sa kaluluwa. Matapos makakain ng busog, naglakad kami sa tabing ilog. Habang naglalakad, nakita namin ang isang lugar na may outdoor fitness equipment. Outdoor gym ba yan? Maraming kulay-makulay na fitness equipment ang nakahanay ng maayos. Ang pinakanakakagulat ay walang pinto para mangolekta ng bayad. Walang staff na nagbabantay. Lahat ito ay libre. Ipinagawa ng gobyerno. Sa Israel, kung ang mga pampublikong pasilidad ay walang bantay, hindi magtatagal ay kakalawangin o masisira. Masyadong mataas ang maintenance cost. Ngunit ang mga fitness equipment dito, lahat ay mukhang bago, gumagana ng maayos, tila kagagaling lang sa pagkakabit kahapon. Habang nakatayo ako, naguguluhan sa isang waist twist machine. May bumati sa akin. Excuse me, medyo nagulat ako. Kusang humigpit ang aking mga kalamnan. Lumingon ako at nakita ang isang lalaking may pilak na buhok na nakasuot ng puting t-shirt na nakangiti sa akin. Ang aking mga mata ay puno ng pag-iingat. Ano ang gusto niya? Humihingi ba siya ng pera o mangangaral ng relihiyon? Sa aming survival rules, ang paglapit ng isang estranghero ay nangangahulugang problema o panganib. Ngunit ang lalaking iyon ay itinuro lamang ang fitness equipment at matatas na nagsalita ng Ingles na may Filipino accent. Need help? This one for your waist. Like this. Matapos sabihin iyon, sumampa siya at nagpakita. Dalawang kamay na nakahawak sa ibabang bahagi ng katawan, umiikot sa kaliwa at kanan ng matatas. Sa kanyang edad, siguro ay mahigit 70 na.
ngunit mas masigla pa siya kaysa sa amin na mga teenager. Wow! Thank you! Sinubukan kong gayahin. Nag-thumbs up ang lalaki. Good job! Where you from? Israel. Oh Israel, shalom. Ipinikit ng lalaki ang kanyang mga kamay at binati kami sa aming sariling wika. Nagulat kami. Marunong din po pala si Lolo mag-Hebrew? Haha, noong bata pa si Lolo, nagbasa siya ng libro tungkol sa kibbutz. Mahal na mahal ni Lolo ang bansa ninyo. Nagtanim kayo ng mga dalandan sa disyerto. Pinunasan ng lalaki ang kanyang pawis at itinuro ang Pasig River sa harapan. Ang kanyang mga mata ay lumalim. Nakita niyo ba ang ilog na ito? Noong bata pa si Lolo, itim na itim ang tubig. Kung minsan, may lumulutang pang bangkay. Noon, mahirap na mahirap kami. Iniisip lang namin kung paano mabubuhay araw-araw. Huminto siya sandali at tumingin sa mga bata na naglalaro sa damuhan. Ang kanyang mukha ay may mainit na ngiti. Ngunit ngayon, tingnan niyo, ang aming mga apo ay nakakalaro dito ng walang pag-aalala. Ito ang kapayapaan na ipinaglaban ng henerasyon ni Lolo hanggang sa huling patak ng dugo. Kumaway ang lalaki at tumalikod, nag-jogging palayo. Bukas, mag-jogging ka ha? Welcome to the Philippines. Enjoy. Nakatayo kami, tulala, tinitingnan ang kanyang likod. Sa Israel, ang mga mata ng mga sundalong veterano ay madalas matalas na puno ng mga labanan at puno ng mga sugat mula sa digmaan. Ngunit ang lalaking iyon, ang kanyang mga mata ay may lamang kapayapaan at pagmamalaki. Ito ay isang kumpiyansa na hindi kailangang patunayan sa sinuman na siya ay malakas. Naglakas loob siyang lumapit sa isang grupo ng mga dayuhang babae, hindi upang humingi, kundi upang tumulong, upang magbigay ng kabaitan. Hinawakan niya agad ang aking kamay. Ang kanyang boses ay medyo nanginginig. Nagsisimula na akong matakot sa bansang ito. Bakit? Dahil masyado itong perpekto. Hindi lamang ang mga bagay-bagay, kundi ang puso rin ng mga tao ay napakatibay. Ang militar na ipinagmamalaki natin ay maaaring makasira ng mga gusali, ngunit hinding-hindi nito masisira ang mga taong tulad nito. Tumango ako, sumasang-ayon. Gumagamit kami ng mga missile at intelligence upang protektahan ang bansa. Ngunit ang Pilipinas ay gumagamit ng mga tao upang protektahan ang kanilang lungsod. Mga mamamayang malusog, matalino, at puno ng kabaitan tulad ng Lolo kanina. Dito, mayroong 70 milyong ganoong tao. Mas kahanga-hanga ito kaysa sa anumang advanced na sandata. Ang simoy ng hangin ng ilog ay yumakap sa amin ng mahinahon. Sa gabing iyon sa ibang bansa, sa tabi ng ilog, inalis namin ang aming baluti na tinatawag na survival sa unang pagkakataon at naramdaman ang kapayapaan sa puso na matagal nang nawala. Ngunit hindi pa namin alam na ito ay simula pa lamang. Kinabukasan, maglalakbay kami patungo sa Future Nursery ng Pilipinas, isang paaralan. At doon, ang aming munting at kalunos-lunos na pakiramdam ng pagiging elite ay dudurugin ng isang tanghalian hanggang sa wala nang matira. Sa ikalawang araw, bumisita kami sa isang high school sa Maynila na isang sister school na may exchange program sa aming paaralan. Aminado kami na may kaunting pagmamalaki sa aming mga puso. Ang edukasyon ng Israel ay pinupuri bilang isa sa mga nangunguna sa mundo. Ipinagmamalaki namin ito. Hindi lamang kami nakalikha ng hindi mabilang na Nobel laureates, kundi gumagamit din kami ng natatanging paraan ng pag-aaral, ang hafruta, upang pasiglahin ang walang hangganang pagkamalikhain. Sa aming pananaw, ang mga paaralan sa Asya ay parang mga pabrika na nagpapakain lamang ng kaalaman sa pamamagagitan ng pagsasaulo na ginagawang mga makina ang mga estudyante para sa pagsusulit. Ngunit nang tumunog ang bell para sa recess at nang matanggap namin ang aming tray ng pagkain mula sa kamay ng isang estudyante, ang aming munting at kalunos-lunos na pakiramdam ng pagiging superior ay agad na nadurog. Ito ba ang tanghalian ng paaralan? Lumaki ang mga mata ni Noam, tinitigan ang tray ng pagkain sa kanyang kamay nang hindi makapaniwala. Hindi ba't ito ay hotel buffet? Nang pumasok kami sa gate ng paaralan, nakita namin ang mga estudyante na nakasuot ng malinis na uniforme na nakapila upang salubungin kami. Bagaman medyo luma ang gusali ng paaralan, malinis ito at walang dumi. Ang damuhan ay maayos na pinutol at ang basketball court ay mukhang bago. Sa umaga, pumasok kami sa ilang klase upang magmasid. Gaya ng inaasahan namin, medyo tahimik at maayos ang kapaligiran sa silid-aralan. Sa Israel, ang silid-aralan ay maingay na parang palengke.
Ang mga estudyante ay dinadabog ang mesa upang makipagtalo sa guro at nagtatalo hanggang sa mamula ang mukha upang ipagtanggol ang kanilang sariling opinyon. Nag-isip kami, totoo nga ang iniisip namin. Masyadong mabagal ang mga estudyanteng Pilipino. Paano sila makakalikha ng leadership? Ngunit ang pag-iisip na iyon ay matinding nayanig sa oras ng tanghalian. Sumunod kami sa mga estudyante patungo sa cafeteria. Nagsusuot sila ng aprons, naglalagay ng hairnets, ng mahusay, at nagsimulang kumuha ng kanilang tanghalian. Tinitigan ko ang pagkain sa tray at nagtaka kung nagkamali ako ng tingin. Magandang kalidad ng mainit na kanin na may matamis na amoy. Mainit na sinigang na baboy na may malalaking piraso ng hipon. Ang pangunahing ulam ay adobo na ang bango ng gata at spices ay nakakatakam. Mayroon ding ginataang gulay at fried chicken. Pagkatapos ng pagkain, mayroon pang hinog na mangga na isang prutas na kailangan naming bilhin ng mahal sa supermarket sa Tel Aviv. Magkano po ang pagkain na ito? Hindi na iwasan ni Noam na itanong sa estudyanteng Pilipino na nakaupo sa tabi niya. Libre po, sagot ng babaeng estudyante ng normal. Dito, karamihan sa mga tanghalian sa paaralan ay subsidized ng gobyerno at may patakaran din na kailangang gumamit ng dekalidad na lokal na sangkap. Ano? Libre? Lubos kaming nabigla. Sa mga paaralan sa Israel, madalas naming inihahanda ang aming sariling packed lunch o bumibili ng sandwich sa cafeteria. Kung mayroong magandang tanghalian, ito ay simpleng tinapay at sopas. Ngunit dito, binibigyan ng gobyerno ang mga bata na siyang kinabukasan ng bansa ng masustansiya at masarap na pangunahing pagkain na maaaring tawaging marangya. Sinubukan ko ang adobo, malambot at makatas ang manok, tamang-tama ang lasa. Ngumiti ang matandang babae na nagbibigay ng pagkain sa bawat estudyante. Kumain kayo ng marami, mga anak. Lumalaki pa kayo. Tiningnan ko ang tray ng pagkain at nag-isip, paano tinatrato ng isang bansa ang kanyang mga anak. Iyon ang sukatan ng sibilisasyon ng bansang iyon. Ang Pilipinas ay hindi lamang nagpapakain sa mga bata, kundi binibigyan sila ng pinakamahusay na pagkain na nagbibigay sa bawat bata, mayaman man o mahirap, ng pantay na paggamot at nutrisyon. Kung sa gayon, hindi ba ito ang pinakamataas na patakaran sa social welfare? Pagkatapos ng tanghalian, bago magsimula ang ikalimang klase, nangyari ang isa pang pangyayari na nagpanganga sa amin. Tumunog ang bell. Lahat ng estudyante, lahat ng estudyante ay kumuha ng walis, mop at basahan mula sa cabinet sa likod ng silid. Ano ang ginagawa ninyo? Tanong ko nang may pagtataka. Ay, oras na po para maglinis. Sagot ng aking kaibigan na estudyante habang mahusay na pinipiga ang basahan. Sarili naming silid-aralan. Kailangan naming linisin, di ba? Ito ay halos imposible sa Israel. Ang paglilinis ay trabaho ng mga cleaning staff. Itinuro sa amin na ang nag-iisang tungkulin ng mga estudyante ay mag-aral at maging elite. Ang mga trabaho, tulad ng pagwawalis ng sahig, ay mababang trabaho na hindi dapat gawin ng mga lider sa hinaharap. Ngunit nang tingnan ko ang mga estudyanteng Pilipino sa harap ko, ang iba ay nagpupunas ng bintana, ang iba ay naglilinis ng sahig sa pasilyo, ang iba ay nagtatapon ng basura. Walang sinuman ang nagreklamo. Ang ilan pa nga ay nagwawalis habang nagbibiruan. Ang atmosfera ay magiliw at walang pagod. Hindi ba kayo napapagod? Maaari naman kayong kumuha ng taong maglilinis, di ba? Hindi ba ito magsasayang ng oras ng pag-aaral? Tanong ni Noam nang hindi maintindihan. Biglang, isang estudyanteng lalaki na nagpupunas ng pisara ang lumingon, pinunasan ng pawis sa kanyang noo at seryosong sinabi, "Hindi po, ito po ang lugar kung saan tayo nabubuhay. Kung hindi po natin kayang alagaan ang sarili nating kapaligiran, paano po natin aalagaan ang lipunan sa hinaharap?" Ang salitang responsibilidad ay tumama sa aking puso na parang martilyo. Sa Israel, natutunan namin ang leadership sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano mag-utos sa iba, kung paano makipagtalo sa malalaking issue. Ngunit hindi namin kailanman natutunan kung paano yumuko upang pulutin ang basura na nasa paanan namin. Ang edukasyon ng Pilipinas ay maaaring hindi kasing flashy ng sa amin, ngunit itinuturo nito ang mas malalim na katangian, ang pagpapakumbaba at paglilingkod. Tinuturuan nila ang mga bata na hawakan ang alikabok at lupa upang hubugin ang paggalang sa paggawa at ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng komunidad. Hindi ba ito ang prinsipyo ng tikkun olam sa Judaismo na madalas nating binabanggit?
Ngunit isinasagawa nila ito sa pang-araw-araw na buhay ng perpekto at maganda. Sa gabing iyon, sa bus pabalik sa hotel, tumingin kami sa labas ng bintana. Alas, 10 p.m. na. Ngunit ang mga gusali ng mga review center na nakahanay sa magkabilang panig ng kalsada ay maliwanag pa rin. Isang grupo ng mga estudyante na may mabibigat na bag ang lumalabas mula sa review center, dumadagsa patungo sa bus stop o sa mga sasakyan ng magulang na naghihintay. Tingnan nyo iyon. Iyan ang tinatawag na University Belt o Review Center District. Itinuro ni Giora sa labas ng bintana. Mukhang pagod ang mga batang iyon, sabi ni Noam nang may pag-unawa. Totoo, ang buhay ng estudyanteng Pilipino ay mukhang hindi madali. Ang matinding kompetisyon, ang pag-aaral hanggang gabi. Ngunit idinikit ko ang aking mukha sa salamin, masusing tinitigan ang mga mata ng mga estudyante. Bagaman pagod sila, ang kanilang mga mata ay hindi patay. Nakita ko ang 2 o 3 babaeng estudyante na may hawak na milk tea, nakatayo at naghihintay ng bus habang nagtuturuan sa libro at sumasabog sa tawa. Nakita ko ang isang estudyanteng lalaki na nagmememorya ng vocabulary sa ilalim ng ilaw sa kalye. Ang kanyang mga mata ay determinado at nagniningas. Hindi iyan pinipilit na katamaran, bulong ko sa aking sarili. Alam nila na ang bansang ito ay walang langis, walang diamante, walang kahit malawak na lupain. Ang tanging yaman nila ay 70 milyong utak. At dahil alam nila, hinuhubog nila ang kanilang sarili ng ganito. Ang hafruta ng Israel ay lumilikha ng kakayahang magtanong, ngunit ang kultura ng pag-aaral ng husto sa Pilipinas ay lumilikha ng kakayahang matupad. Sino ang mas mahusay? Hindi ko alam. Ngunit ang alam ko ay, ang malaking at tumpak na makina na tinatawag na Pilipinas ay maaaring gumana ng 24 oras, na kayang gumawa ng mga produkto at serbisyo na kayang makipagkompetensya sa pandaigdigang merkado, ay dahil sa mga ilaw na hindi kailanman namamatay sa gabi. Ang mga batang ito ang mga inhinyero sa hinaharap, ang mga doktor sa hinaharap, ang sistema ng pagtatanggol ng bansa sa hinaharap. Ang panulat sa kanilang kamay ang pinakamakapangyarihang sandata sa pagtatanggol sa isla na ito. Nang makabalik kami sa lobby ng hotel, tinawag kami ni Giora upang magtipon. Bukas ay free day ninyo, kindat ng guro. Ngunit tandaan, tingnan ang pinakatunay na Pilipinas. Naghiyawan kami sa tuwa. Shopping sa Greenbelt o kakain ng sikat na mango sticky rice. Ngunit hindi namin inasahan na ang exciting na free day na ito ay magiging pinakamalaking krisis sa aming paglalakbay. Sa abalang Greenbelt, nawala ang wallet niya. Nasa loob ang pasaporte, credit card at lahat ng pera niya. Ito ay isang kalamidad na kayang sirain ang buong paglalakbay. At nang humarap sa kanya na umiiyak ng husto, isang pulis Pilipino ang lumitaw. At ang susunod na pangungusap niya, kasama ang himalang sumunod, ang nagdulot sa amin, isang grupo ng mga babaeng Israeli na akala namin ay malalakas, na lumuhod at umiyak sa gitna ng abalang kalye. Para sa bawat 10,000 anyos na babaeng Israeli, may isang kapalaran na hindi maiiwasan na naghihintay, ang mandatoryong serbisyo militar. Pagkatapos naming makatapos ng high school, hindi kami dumiretso sa universidad, kundi sa training center ng militar. Kailangan naming hubarin ang aming magagandang damit at palitan ito ng mabibigat na uniforme ng militar. Itago ang makeup bag at palitan ito ng first aid kit at magazine pouch. Ito ang aming pagkabata. Ngunit sa Greenbelt, Maynila, nakita namin ang isang nakakagulat na tanawin. Ang mga kabataang babaeng Pilipino na kaedad namin ay nagsasaya sa isang simpleng ngunit nagniningning na ordinaryong buhay. Bakit ang ganoong ordinaryong buhay ay nagdulot sa amin isang grupo ng matitibay na babaeng Hudyo na gustong umiyak? Sa pinakaabalang kalye na ito, naramdaman namin ang pinakamalalim na inggit. Dumating na ang free day na ipinangako ni Giora. Ang aming destinasyon ay Greenbelt, na tinatawag na Mecca of Filipino pop culture at isang paraiso para sa mga kabataan. Paglabas namin ng Greenbelt Station, isang malaking karamihan ng tao ang bumungad sa amin. Wow! Ang daming tao! Iba't ibang wika ang naghalo-halo. Ingles, Hapon, Koreano, at ang aming hindi maintindihang kaibig-ibig na Tagalog. Naghalo-halo ang mga dayuhang turista at mga estudyanteng Pilipino na naka-uniform na tila 4 na malaking ilog. Agad kaming sumugod sa isang nakakasilaw na tindahan ng make-up. Para sa mga babaeng Israeli, ang make-up at cosmetics ng Pilipinas ay itinuturing na alamat
Ito ang Ever Bilena. Narinig ko na mayroong lahat dito. Hinila ni Noam ang aking braso, sumugod kami sa tindahan na parang nasa ibang mundo. Libu-libong lipsticks, serums at skincare products ang nakahanay na parang mga alahas. Habang sinusubukan namin ang isang kulay pink na lipstick, isang staff ang lumapit. May maitutulong po ba ako? Ang kulay na ito ay bagay po sa kulay ng balat ninyo, customer. Ang kanyang Ingles ay may cute na accent ngunit matatas. Mahinahon niya akong tinulungan na maglagay ng kulay sa likod ng aking kamay at inabot ang salamin. Tingnan ninyo po. Ang ganda po. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Isang 28 anyos na babae na may pink na lipstick. Bigla, naramdaman ko ang sakit sa aking puso. Sa loob ng ilang buwan, kailangan kong putulin ang aking mahabang buhok at bitbitin ang isang Tavor assault rifle, nagpapagulong-gulong sa disyerto ng Negev. Sa panahong iyon, wala akong foundation sa aking mukha, tanging camouflage paint na ginagamit sa mukha. Ang ganda naman, sabi ko. Gusto ko rin sanang magpaganda ng ganito ng matagal. Nakita ng staff na marami kaming binibili, kaya binigyan pa kami ng maraming free samples. Welcome to the Philippines. Have a nice trip. Ang kanyang kabaitan ay hindi para sa pagbebenta. Ang pakiramdam na tinatrato niya kami bilang normal na mga babae ay parehong bago at mainit. Nang lumabas kami ng tindahan, nagpasya kaming mag-food trip sa street food sa mainit na hangin na puno ng nakakatakam na amoy. Pritong manok, kwek-kwek, fishball, halo-halo. Ang mga food stalls ay nakahanay sa abalang kalye. Kumain nito. Ito ang fishball. Kinagat ni Noam ang mainit na fishball na may masarap na sarsa. Oh Diyos ko, ang sarap. Isang kamay na may hawak na shopping bag, isang kamay na may hawak na pagkain. Tumatawa kami ng malakas sa gitna ng kalye, parang mga bata. Sa sandaling iyon, sa gitna ng Greenbelt, may tumugtog na musika. Isang grupo ng mga binatilyo na mukhang high school students ang nagpe-perform, naglalaro ng gitara, kumakanta ng mga kanta ng mga Filipino artist. Ang mga nakikinig ay pumapalakpak sa beat. Ang iba ay sumisigaw. Ang iba ay nagvi-video. Sa gitna ng payapang tanawin na iyon, naramdaman ko ang isang banayad na pagkakaiba o mas tama, lubos itong naiiba. Ang mga kalye sa Tel Aviv ay masigla rin, ngunit ang kaibuturan ng sigla na iyon ay madalas na may halong kapaitan at pagdurusa. Dahil sa aming subconscious, palaging may takot. Hindi namin alam kung kailan tutunog ang sirena. Hindi namin alam kung buhay pa kami bukas. Kaya kapag nagsasaya kami ng husto na parang walang bukas. Ngunit ang sigla ng Pilipinas ay iba. Ito ay isang kaswal na kaginhawaan na nagmumula sa kumpiyansa sa seguridad, isang paniniwala na bukas, sa susunod na araw, magpapatuloy pa rin ang kapayapaang ito. Ang binatilyo na kumakanta sa harap namin, marahil sa hinaharap, kailangan din niyang mag-military service. Ngunit sa ngayon, may kalayaan siyang kumanta ng walang pag-aalala. Ano ang iniisip mo? Tanong niya. Inggit, sagot ko ng totoo. Inggit sa ano? Tila ipinanganak kami upang mabuhay, ngunit ang mga tao dito ay tila ipinanganak upang maging masaya. Nang marinig ang aking mga salita, natahimik si Tomer at Noam. Tumango lang sila, sumasang-ayon. Nagpatuloy kami sa pamimili. Ang mga damit ng Pilipinas ay moderno ang disenyo, maganda ang tela, at para sa amin, mura na parang libre. Ang aming dalawang kamay ay puno ng mga shopping bags. Nakalimutan namin sandali ang tungkol sa militar, digmaan, terorismo, at ang mga mabibigat na salita na ito. Ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Habang papunta kami sa isang sikat na restaurant para magtanghalian, habang naglalakad sa siksikan na karamihan, biglang sumigaw si Tomer, "Nawala! Nawala! Ano ang nawala? Ang wallet ko! Ang wallet ko nawala!" Sa isang iglap, ang hangin sa paligid namin ay tila nagyelo. Sa gitna ng abalang Greenbelt, nawala ang kanyang mahaba at pink na wallet. Nasa loob ang pasaporte, credit card, at PHP 20,000 na cash na kani-kanya pa lang naming pinapalitan. Para sa isang dalaga na naglalakbay sa ibang bansa, ang pagkawala ng pasaporte ay nangangahulugang kalamidad. At ang kalamidad na ito ay sisira sa lahat ng kumpiyansa na binuo namin sa Pilipinas sa loob ng nakaraang ilang araw. Kung sa Israel, kung mawalan ka ng wallet sa isang lugar na maraming tao, madalas kaming sumusuko agad dahil kung hindi man nakawin, tiyak na kukunin ng dumaan at iaangkin. At ang mas masama pa, ang walang may-ari na bag ay maaaring ituring na bomba at sirain. Lumuhod siya sa sahig
at nagsimulang umiyak ng malakas. Anong gagawin ko? Ang pasaporte ko. Hindi na ako makakauwi. Namutla si Noam. Dapat iyon ang nangyari nang dumaan tayo sa siksikan kanina. May bumangga sa iyo, hindi ba? Ang aming internal alarm system ay tumunog muli. Ang mga taong mukhang mababait kanina ay naging mga suspek sa aming mga mata. Sabi ko na nga ba, masyado itong maganda para maging totoo. Sa huli, tao pa rin ang nakatira dito. Paano mangyayari na walang krimen? Sumibol muli ang malalim na kawalan ng tiwala sa aking puso. Agad kong tinawagan ang guro. Ang guro sa kabilang linya ay nanatiling kalmado. Huwag kang magpanik. Isumbong mo muna sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Ipadala ko ang lokasyon at susunod ako agad. Hinila namin ang aming mabibigat na paa patungo sa istasyon ng pulis sa Pasay na hindi kalayuan. Nang itulak ang pinto, sa totoo lang, wala kaming masyadong inaasahan. Ang mga istasyon ng pulis sa Israel ay madalas puno ng matinding atmosfera. Aburido ang mga pulis sa mga kaso ng terorismo o malalaking krimen. Wala silang panahon para intindihin ang pagkawala ng wallet ng isang dayuhang turista na isang maliit na bagay. Inasahan namin na makakatanggap lamang ng isang malamig na form at isang pahayag na punuan ito at umuwi kayo. Kung makita, tatawagan namin kayo. Magandang araw po, may maitutulong po ba kami? Isang binatilyong pulis na nakasuot ng khaki uniform ang tumayo mula sa kanyang mesa at lumapit sa amin. Umiyak siya hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Nagsimula siyang magpaliwanag ng pautol-utol. Wallet. Nawala po ang wallet ko. May pasaporte at lahat ng pera ko po doon. Nang marinig ng pulis ang sinabi niya, naging seryoso ang kanyang mukha. Hindi siya nagpakita ng pagkaasiwa, ngunit kinuha ang kanyang radio at mabilis na nag-type ng kung ano sa keyboard ng computer. Huwag kang mag-alala. Umupo ka muna. Uminom ng tubig. Nagbuhos siya ng mainit na tubig para sa kanya. Naalala mo ba kung saan mo huling nakita ang iyong wallet? Mga anong oras? Saan ka dumaan? Tanong niya ng detalyado. Tila siya ang nag-aalaga sa kanyang sariling anak. Pagkatapos, itinuro niya ang isang malaking screen sa dingding. Mayroon kaming CCTV system na nakakonekta sa libu-libong high-resolution cameras sa buong Greenbelt. Susuriin namin ang footage. Umupo kami sa sofa sa istasyon ng pulis nang may pagkabalisa. Lumipas ang 10 minuto. Lumipas ang 20 minuto. Patuloy siyang humihikbi. Naging matindi ang presyon. Wala na iyon, sabi ni Noam nang walang pag-asa. PHP 20,000 iyon. Sino ang magbabalik kung makita? Wala rin namang pangalan doon. Ako mismo ay nag-iisip na tungkol sa proseso ng pagkuha ng bagong pasaporte sa Israeli Embassy. Bigla, bumukas ang automatic door ng istasyon ng pulis. Isang karaniwang lalaking nasa mid-30s ang pumasok. May hawak siyang isang bagay sa kanyang kamay. Excuse me, Sir Police. May nakita po akong bagay sa Greenbelt. Ang bagay na hawak ng lalaking iyon, ang pink na bagay na iyon. Iyon ang wallet niya. Ang wallet ko. Tumayo siya na parang may spring. Kinuha ng pulis ang wallet at inilagay sa counter. Iha, tingnan mo ang laman. Binuksan niya ang wallet nang nanginginig ang mga kamay. Nandoon ang pasaporte. Nandoon ang credit card. At ang pinakamahalaga, ang makapal na tumpok ng PHP 1,000 na banknotes, 10 piraso, 20 piraso, walang nawala, kahit piso, kahit ang PHP 10 na barya ay kumpleto. Oh my God! Kumpleto lahat. Tiningnan niya ang lalaking iyon nang hindi makapaniwala. Salamat po, maraming salamat po talaga. Yumuko kaming tatlo sa lalaki nang walang tigil. Habang akma kaming kukuha ng pera upang ibigay bilang pabuya, kinawayan ng lalaki ang kanyang kamay, tumanggi. Ay, walang anuman. Sigurado akong natakot ang estudyante na nawalan ng pera. Mabuti at nakita na. Ligtas dito sa Pilipinas. Enjoy po kayo sa inyong paglalakbay. May kailangan lang po akong puntahan. Paalam po. Umalis ang lalaking iyon sa istasyon ng pulis ng simple, hindi nag-iwan ng pangalan o numero ng telepono. Nakatayo kami roon, tulala. Totoo ba ito? Nawalan ka ng wallet sa gitna ng abalang kalye na libo-libo ang dumaan. Pagkalipas ng kalahating oras, kumpleto ang pera mo, bawat piso. Posible ba ito sa estadistika at probabilidad? Bigla, ngumiti ang binatilyong pulis at sinabi, nagulat kayo, no? Sa Pilipinas, mataas ang rate ng pagbabalik ng mga nawawalang bagay Totoo na mayroon kaming CCTV, ngunit ang mas mahalaga ay itinuro niya ang pinto na kakalabas lang ng lolo.
ang kabutihan ng puso ng mga Pilipino. Sa sandaling iyon, umiyak siya ng malakas. Hindi dahil sa takot kanina, kundi dahil sa isang mainit at malaking pakiramdam ng paglaya. Ako at si Noam ay umiyak din. Sa buong buhay namin, nakatira kami sa likod ng mga pader. Mga pader na itinayo upang ipagtanggol laban sa mga terorista. Mga pader na itinayo upang protektahan ang aming bayan. At ang mga pader ng kawalan ng tiwala na itinayo namin sa aming puso upang protektahan ang aming sarili, itinuro sa amin na maghinala sa iba upang maging ligtas. Ngunit ang lugar na ito, na tinatawag na Pilipinas, ay madali lang nasinira ang lahat ng pader sa aming puso sa pamamagitan ng konsensya ng mamamayan na nakakita ng wallet sa katapatan ng pulis na tumulong sa mga dayuhang babae. At sa simpleng kabutihan ng puso, mabuti at nakita na. Nang lumabas kami ng istasyon ng pulis, tumingala ako sa kalangitan. Ang kalangitan ng Maynila ay asul pa rin. Ang Greenbelt ay abala pa rin. Ngunit ang karamihan ng tao na dating nagdulot sa akin ng takot ay mukhang lubos na naiiba ngayon. Tinitigan ko ang mga estranghero na naglalakad, na tila may matibay na koneksyon sa isa't isa kahit mawala ang aking mahahalagang bagay, may tutulong pa rin. Pinunasan niya ang kanyang luha at sinabi, "Nakakaramdam ako ng pagkakasala sa aking ama." Bakit? Itinuro sa akin ni ama na ang mundo ay isang gubat. Tanging ang malalakas lamang ang mabubuhay. Ngunit tiningnan niya ang wallet na ibinalik sa kanyang kamay. Ang mundo ay hindi kailangang maging gubat. Maaari itong maging hardin ng mga bulaklak. Bakit hindi natin nalaman ito noon? Sa gabing iyon sa hotel room, walang sinuman ang nagsalita. Hinawakan lamang namin ang mga kamay namin ng mahigpit at natulog. Ang Pilipinas ay hindi lamang nagbigay sa amin ng statistical safety, kundi nagbigay din ng paggalang sa kapwa-tao at pananampalataya sa sangkatauhan. Isang araw na lang ang aming paglalakbay. Binibilang na ang oras ng pagbalik sa bansa, ngunit sa aking puso, isang matinding ideya ang sumulpot. Ayoko nang bumalik. Ang kailangan kong bumalik mula sa hindi kapani-paniwalang magandang mundo na ito patungo sa isang kulay abo na realidad na puno ng mga sirena ng babala, hindi ko kakayanin. Kaya nagpasya akong gumawa ng isang bagay sa huling araw, isang bagay na ikagugulat ng lahat. Dumating ang huling araw ng paglalakbay. Ang lobby ng hotel ay puno ng matinding katahimikan. Ang kaguluhan noong unang araw ay nawala na, napalitan ng pakiramdam ng pagkabalisa sa paghihiwalay. Natapos na namin ang pag-aayos ng aming mga maleta at nagtipon sa lobby, alas 11 a.m. Kailangan naming sumakay ng bus patungo sa Ninoy Aquino International Airport. Nagsimulang mag-check ng pangalan si Giora. 1819. Biglang tumigas ang mukha ng guro. Sandali, nasaan si Yael? Nasaan si Yael? Nagkatinginan ng ibang estudyante, nagsisimulang magpanik at tumingin sa paligid. Ay, kanina lang. Sinabi niya na bababa siya sa lobby para isoli ang keycard, di ba? Baka nasa banyo? Sabi niya nang namumutla. Ngunit lumipas ang 10 minuto. Lumipas ang 20 minuto. Hindi pa rin ako lumitaw. Tinawagan ng guro ang aking cellphone, ngunit ang tanging tugon ay ang malamig na boses mula sa sistema. Ang numerong iyong tinawagan ay hindi maabot sa kasalukuyan. Bigla, ang lobby ay naging isang maliit na battlefield. Emergency! Tumawag sa hotel staff, tumawag sa pulis, agad na tawagan ng Israeli Embassy. Nanginginig ang boses ni Giora. Ang listahan sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig. Ang pagkawala ng isang estudyanteng Israeli ay hindi lamang pagkaligaw, ipagtakas para maglakbay. Sa isip ng aming mga nakatatanda, ang sumasagi ay kidnapping, terorismo na target ang mga Judyo o maging ang pinakamasamang sitwasyon na may kinalaman sa mga politikal na plano. Naisip pa ng guro ang headline sa Tel Aviv, anak ng general, nawawala sa Maynila. Ngunit sa panahong iyon, hindi ako nasa lobby ng hotel at hindi rin ako kinidnap. Nasa isang lugar ako na nagpayanig sa aking kaluluwa, sa National Bookstore. Nagising ako alas 10 a.m. Nang tingnan ko ang liwanag ng bukang liwayway sa Maynila sa labas ng bintana, naramdaman ko ang matinding pagkauhaw. Hindi ako maaaring bumalik ng ganito. Gusto kong ipak ang kapayapaan na naramdaman ko sa Pilipinas, ang ganitong hangin, ang ganitong puso ng mga tao, sa aking maleta at dalhin pa uwi. Kaya palihim akong umalis. Nag-iwan ako ng note sa mesa, ngunit hindi ko inakala na aksidenteng maitatapon ito ng cleaning staff. Sumakay ako ng taxi patungo sa 24-hour bookstore sa Greenbelt bago mag-alas 7 a.m.
Nang makapasok ako sa tindahan, nabigla ako. Ang mga estante ng libro na abot hanggang kisame ay umaabot hanggang sa abot tanaw. Ang sahig na kahoy ay nagbibigay ng mainit na pakiramdam at ang mas nakakagulat kaysa sa mga libro ay ang mga tao sa tindahan. Maaga pa sa umaga, ngunit maraming tao. Ang iba ay nakaupo, nakasandal sa estante ng libro, tahimik na nagbabasa. May mga designer na kakagaling lang sa trabaho na nagbabrowse ng magazines at may mga matatanda na may suot na salamin na nagbabasa ng history books. Ang mga bookstores sa Israel ay hindi maingay, ngunit hindi rin ganoon katahimik. Pumupunta kami doon upang makipagtalo tungkol sa politika, magdebate tungkol sa filosofiya, at ang mga lugar sa ilalim ng lupa na maraming tao ay madalas nagdudulot sa amin ng pakiramdam na hindi ligtas dahil nagpapaalala ito sa amin ng mga bunker. Ngunit dito, ito ay isang kuta ng kaalaman. Walang tunog ng baril, walang sirena, mayroon lamang mahinang tunog ng paglipat ng pahina at ang bango ng kape. Ang mga tao ay may payapang mukha, malayang lumalangoy sa karagatan ng kaalaman. Naglakad ako patungo sa seksyon ng mga aklat para sa pag-aaral ng wika. Ang alpabetong Filipino, kasaysayan ng Pilipinas, paano, sumulat ng Tagalog. Kinuha ko ang libro pagkatapos ng libro, tila ginayuma. Kailangan kong matuto. Kailangan kong maintindihan kung paano naging matatag ang bansang ito sa gitna ng kaguluhan. Paano nila naprotektahan ang kanilang mamamayan nang hindi gumagamit ng lakas ng baril. Binuksan ko ang isang libro. Tinitigan ang mga titik ng Tagalog na mukhang komplikado, ngunit maganda, parang sining. Hindi lamang ito simpleng simbolo. Bawat titik ay nagdadala ng libu-libong taon ng kasaysayan at kultura. Nakasulat sa libro na naniniwala ang mga tao dito na kultura ang nangunguna sa politika. Ang aming mga lider ay nag-iisip kung paano gagamitin ang militar upang sirain ang kaaway. Ngunit ang mga lider dito ay nag-iisip kung paano gagamitin ang kultura upang hubugin ang puso ng mga tao. Lumipas ang oras, minuto pagkatapos ng minuto. Nakalimutan ko na ang aming appointment at hindi ko napansin na low battery na ang aking cellphone. Umupo ako sa sahig. Ginamit ang aking daliri upang sundan ang mga titik sa libro. Sa aking puso, sumumpa ako sa aking sarili. Babalik ako. Babalik ako upang pag-aralan ang dakilang wikang ito, upang maintindihan ang dakilang kaluluwa na ito. Bigla, may isang kamay na humawak sa aking balikat ng malakas. Tumingala ako at nakita si Giora na pawis at namumula ang mata, kasama ang 2 pulis Pilipino na humihingal. Yael, ano ang ginagawa mo dito? Alam mo ba kung gaano kami nag-alala? Akala namin ay kinidnap ka na. Niyakap ako ng guro at umiyak ng malakas. Gusto niya sana akong sigawan, ngunit nang dumagsa ang malaking ginhawa, umupo siya sa sahig. Patawad, akala ko ay may nangyari na sa iyo. Patawad talaga. Ang mga tao na tahimik na nagbabasa ng libro ay tumingala at tumingin sa amin, ngunit sa kanilang mga mata ay walang pagpuna, tanging pag-aalala. Isang pulis ang nag-ulat ng sitwasyon sa radyo, habang mahinahon na nakikipag-usap sa akin. Iha, mabuti at wala kang anuman. Sinusundan namin ang CCTV sa taxi hanggang sa makita ka namin dito. Ligtas ka na. Tiningnan ko ang mga librong nakakalat sa sahig at sinabi ng umiiyak, "Patawad po ma'am, hindi po ako tumatakas. Gusto ko lang po itong dalhin pabalik. Gusto ko po na dalhin ang Pilipinas pabalik." Sa aking kandungan, may mga libro ng Filipino language at isang libro tungkol sa kasaysayan ng demokrasya ng Pilipinas. Tiningnan ng guro ang mga librong iyon, pinunasan ang kanyang luha at tinayo ako. "Halika na, aalis na ang eroplano. Bibilihin ko na lang ang mga librong iyan para sa iyo." Sumakay kami sa police car na may siren, nagmamadaling bumalik sa hotel. Nang makita ako ng aking mga kaibigan, tumakbo sila at hinampas ang aking likod, sinisigawan ako na baliw. At pagkatapos ay nagyakapan kaming lahat at umiyak ng malakas. Nang sumakay kami sa bus patungo sa paliparan, tumingin ako sa labas ng bintana, ang Torre de Manila, na dahan-dahang nawawala sa paningin. Tiningnan ko ang siluet ng lungsod na ito at patuloy na dumadaloy ang aking luha, tahimik sa bus. Sa puso ng bawat isa, iisang tunog lamang ang umalingaw-ngaw. Ayoko umalis. Ayoko nang bumalik sa realidad na handang sumabog anumang oras. Umupo si Giora sa tabi ko at mahinang nagtanong, "Kanina sa bookstore, nakita kong may isinusulat ka sa papel ng seryoso. Sulat ba iyon na ilalagay sa libro?"
Kinuha ko ang isang punit-punit na papel mula sa aking bag. Iyon ang sulat na isinulat ko sa sahig ng bookstore. Ang tatanggap ay ang aking ama, ang general ng Israeli Army. Ma'am, maaari ko po bang basahin ng malakas ang sulat na ito? Gusto ko po na marinig din ng mga kaibigan ko. Tumango ang guro. Sa kanyang mga mata, may luha. Binuksan ko ang sulat nang nanginginig ang mga kamay. Hindi lamang ito isang travel journal, kundi isang deklarasyon ng aking 15 taong buhay at isang panunumpa na magbabago sa aking kapalaran magpakailanman. Sa expressway patungo sa Ninoy Aquino International Airport, mabilis na tumatakbo ang bus. Kinuha ko ang mikropono, nanginginig ang aking mga kamay. Nakatutok ang mga mata ng lahat ng kaibigan ko sa akin. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang sinimulang basahin ang sulat na iyon. Sa mahal kong ama, ako po si Yael. Ngayon po, papunta na kami sa paliparan. Sa loob ng 12 oras, muli ko na pong maririnig ang air raid siren ng Tel Aviv. Ama, naaalala niyo po ba? Bago po ako dumating, sinabi niyo po na ang Pilipinas ay mapanganib at unpredictable, hindi naiiba sa atin. Ama, patawad po. Mali po ang inyong impormasyon. Hindi po tayo magkatulad dito. Nagtatayo po tayo ng matataas na pader para mabuhay. Sila po, binuksan ang mga pinto at bintana para mabuhay. May hawak po tayo ng baril para ipagtanggol ang kaaway. Sila po, iniaabot ang kamay para makipagkaibigan. Nakita ko po ang mga hindi kapani-paniwalang bagay dito. Ang himala po na ang isang babae ay naglalakad mag-isa alas, 2 AM at ligtas. Ang himala po ng 7-Eleven, kung saan walang nagnanakaw ng mga gamit na nakaiwan. Ang himala po ng priority seats na banal at walang sinuman ang naglalakas loob na bastusin sa tren. Ama, palagi niyo po akong tinuturuan na ang kapayapaan ay kailangang panatilihin sa pamamagitan ng lakas. Tanging ang malakas na militar lamang ang makakapagdala ng kapayapaan. Opo, alam ko po na hindi kayo natutulog buong gabi upang bantayan ang radar at protektahan kami. Lubos ko po kayong ginagalang. Ngunit ama, ang kapayapaan po na nakita ko sa Pilipinas ay medyo naiiba. Ang kapayapaan po dito ay hindi pinoprotektahan ng militar, kundi ng tiwala. Ito po ay isang tiwala na kahit madapa ako, may tutulong sa akin. Ang tiwala po na iyon ay mas matibay kaysa sa libu-libong tangke ng Merkava. Nang makarating ako sa bahaging ito, nagsimulang nanginginig ang aking boses, ngunit kailangan kong tapusin ang pagbabasa dahil ito ang pinakamahalagang regalo na ibabalik ko kay ama at sa aking bansa. Ama, dito po, sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi ko kailangang magsuot ng gas mask para makahinga ng malaya. Ang pakiramdam ng tensyon na pasan ko sa aking balikat ay nawala, napalitan ng kalayaan. Hindi ko po inakala na ang pagiging isang ordinaryong 18 anyos na dalaga, ang kumain ng street food, ang maglagay ng makeup, ang magbasa ng libro sa bookstore ay magiging napakasaya. Ama, may gusto po akong hilingin. Ang aking mga daliri na humahawak sa mikropono ay namumutla sa higpit, ngunit tumingala ako, nakatingin ng matatag sa harapan. Pakiusap po, payagan niyo po akong bumalik sa Pilipinas. Hindi po para magbakasyon, kundi para matuto. Gusto ko pong malaman kung paano nila naitatag ang isang bansa na puno ng dignidad mula sa mga guho ng digmaan. Paano po nila naitanim ang tiwala sa halip na pagkamuhi? Gusto ko pong malaman ang lihim na ito at dalhin ito pabalik sa Israel. Gusto ko po na ang ating mga apo sa hinaharap ay hindi na manginig sa tunog ng sirena ng babala. Kaya nagpasya na po ako. Mag-a-apply po ako sa Universidad sa Pilipinas. Mag-aaral po ako sa Universidad ng Pilipinas Diliman. Ibababa ko po ang baril at hahawakan ng panulat. Lalabas po ako sa bunker at papasok sa aklatan. Mahal kita, ama. Ang iyong anak, Yael, mula sa Maynila. Nang matapos kong basahin ang huling salita at inilagay ang mikropono, natahimik ang bus sandali at pagkatapos ay sumambulat ang iyak. Hindi lamang si Tomer na sensitibo, maging si Noam na tila pinaka-rational, o maging si Giora na nagturo sa amin na maging matatag na parang mandirigma, ay tinakpan ang kanilang mukha at umiyak. Hindi iyon luha ng kalungkutan, kundi luha na nagmula sa pagkahanap ng bagay na matagal na naming hinahanap ngunit hindi namin alam na umiiral. Pag-asa. Kinuha ni Giora ang mikropono. Ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng kabaitan na hindi pa kailanman niya naipakita. Mga estudyante, kailangan kong humingi ng tawad sa inyo. Ang mundo na ibinigay namin sa inyo na mga matatanda ay napakaliit.
Sinabi namin sa inyo na tanging ang lakas lamang ang makakaligtas. Ngunit pinatunayan ninyo sa inyong sariling mga mata na mali kami. Ang Pilipinas ay maaaring ang tamang sagot, tumingin ang guro sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay papalubog na sa abot tanaw. Pagbalik ko, susulat ako ng ulat sa Ministry of Education. Pinapangako ko sa inyo, ang ligtas na daan na ito ay hindi mapuputol. Sisiguraduhin ko na makikita ng aming mga junior students ang isla ng Himala na ito sa kanilang sariling mga mata. Nagpalakpakan at nagsigawan ang mga nasa bus na may halong luha. Ang bus ay dumaan sa elevated highway. Lumitaw sa harapan ang control tower ng Ninoy Aquino International Airport. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay nagkulay ginto at pula ang kalangitan ng Pilipinas. Tila nagpapaalam sa amin ang isla ng marilag at marangal. Paalam, Pilipinas, babalik kami. Nang makarating sa paliparan at dumaan sa immigration, ang pakiramdam ay lubos na naiiba sa aming pagdating. Nang dumating kami, nag-aalala kami na papasok kami sa impyerno. Nang umuwi kami, naramdaman namin na parang pinapaalis kami mula sa paraiso. Ngunit hindi ako lumingon dahil ang aking backpack ay puno ng mga libro ng Tagalog at ang aking puso ay puno ng pangarap. Umalis ang eroplano. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa ibaba ay ang mga ilaw ng gabi ng Maynila na maliwanag. Sa malayo ay ang mga ilaw mula sa mga industrial zone. Iyon ang kuta na nagpoprotekta sa mundo at isang parola na nagbibigay liwanag sa aking kinabukasan. Ang ilaw na iyon ay naging mga bituin na hindi kailanman namatay sa aking mga mata. Matapos ang mahabang paglalakbay ng 2 oras, lumapag ang eroplano sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv. Sa labas ng bintana ay ang pamilyar na tanawin, tuyong lupa na kulay kape. Sa malayo, nakikita ang Iron Dome Missile Defense System at ang mga jeep na nagpapatrolya sa paligid ng runway, kasama ang mga sundalo na may dalang baril. Isang linggo lang ang nakaraan, ito ang aking normal na tanawin, ang simbolo ng seguridad. Ngunit ngayon, nang tingnan ko ang mga malamig na sandata na ito, naramdaman ko ang sakit sa aking puso. Bumukas ang pinto ng arrival hall. Isang grupo ng mga magulang na naghihintay nang may pagkabalisa ang sumugod papasok. Nakita ko ang aking ama. Nakasuot pa rin siya ng khaki military uniform na mukhang marangal. Ang mga bituin sa kanyang balikat ay kumikinang pa rin. Sa kanyang baywang, nakasukbit pa rin ang baril. Nakatayo siya sa pinakaunahan, matigas ang mukha at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ama! Iniwan ko ang aking maleta at tumakbo ng buong bilis upang yakapin si ama. Niyakap ako ni ama ng mahigpit. Napakalakas na tila dudurugin ako upang maging isa sa kanyang katawan. Mabuti at wala kang anuman. Mabuti at wala kang anuman. Nasinghot ko ang pamilyar na amoy mula kay ama. Ang amoy na pinaghalong pulbura, tabako at pawis. Ito ang amoy ng digmaan at ang amoy ng proteksyon. Walang masamang nangyari sa iyo, hindi ba? May ginawa ba sa iyo ang mga tao doon? Sinuri ni ama ang aking mukha ng may pagmamadali. Tiningnan ko ang mapupulang mata ni ama at umiling. Pagkatapos, kinuha ko ang punit-punit na papel na isinulat ko sa bookstore mula sa aking bag. Ama, narito po. Ito po ang sagot ko. Pabalik sa bahay, si ama mismo ang nagmaneho. Ang armored jeep ay tumatakbo sa kalsada ng Tel Aviv. Isang kamay ni ama ang nakahawak sa manibela. Ang isa ay may hawak na sulat. Sa bawat red light, babasahin niya ito ng 2 o 3 pangungusap. Ang atmosfera sa loob ng sasakyan ay mabigat na halos hindi makahinga. Tumingin ako sa rearview mirror. Nang basahin ni ama ang bahaging hindi kailangang magsuot ng gas mask, kumunot ang kanyang kilay. Nang basahin niya ang tungkol sa tiwala na mas matibay kaysa sa mga tangke, namutla ang kanyang mga daliri na humahawak sa manibela. At sa huli, nang basahin niya ang pangungusap na ibababa ko ang baril at hahawakan ang panulat, ang general na bakal na nag-utos sa hindi mabilang na labanan na hindi kailanman kumurap sa harap ng bala ng kalaban ay lumingon sa labas ng bintana. Nakita ko na bahagyang nanginginig ang kanyang balikat. Sa rearview mirror, nakita ko ang isang manipis na linya ng luha na dumaloy sa kanyang mukhang matigas sa labanan. Kung minsan, sirain ng paos na boses ni ama ang katahimikan. Kung minsan, baka tama ka. Kung minsan baka nagkakamali kami, ang henerasyon namin, sa lahat ng oras, ito ang unang pagkakataon na ang isang sundalo
na buong buhay na naniniwala sa lakas ay nagpakita ng pagiging mahina at pag-aalinlangan sa harap ng katotohanan ng Pilipinas na ibinalik ng kanyang anak. Ngunit hindi pa tapos ang kuwento. Ang binhi na aming ibinalik ay nagsisimula pa lamang na sumibol. Nang makabalik kami, hindi kami nanatiling tahimik. Si Noam, si Tomer, at ako ay nagpasya na i-edit ang video na kinunan namin sa Pilipinas bilang isang maikling dokumentaryo na pinamagatang ang tunay na kapayapaan na nakita namin sa Pilipinas. In-upload namin ang video sa YouTube at Facebook. Sa una, inakala namin na ilang daang estudyante lamang ang manonood, ngunit nagkamali kami. Ang video clip na ito ay magdudulot ng isang sosyal na alon na tinatawag na Philippines Fever sa Israel at umabot ito sa pinakamataas na sentro ng kapangyarihan. Ang nilalaman ng video ay simple ngunit makapangyarihan. Ang ligtas na kalye ng Makati alas 2 AM. Ang 70-11 kung saan walang nagnanakaw ng mga gamit na nakaiwan, ang bakanteng priority seats sa tren, at ang mainit na ngiti ng lolo sa tabi ng Pasig River. Pinagsama-sama namin ang mga larawang ito at nilagyan ng Hebrew subtitles. Ang tugon ay isang pagsabog. Mula sa pagiging share lamang sa grupo ng mga kaibigan, hindi nagtagal ay lumampas ito sa aming sirkulo. 100,000 views, 500,000 views, at mabilis itong umabot sa 1 milyong views. Para sa isang bansa na may populasyon lamang na mahigit 9 milyong tao, nangangahulugan ito na halos bawat 10 tao, may 1 tao na nakapanood ng video na ito. Ang comment section ay puno ng mga echoes ng pagkabigla at pagmumuni-muni sa sarili. Ito ba ay totoo? Hindi ito eksena sa pelikula, hindi ba? Nang mapanood ko ang clip ng babae na naglalakad mag-isa sa gabi, umiyak ako. Ano ba ang nawala sa atin? Palagi na lang tayong nag-iisip tungkol sa survival hanggang sa nakalimutan na natin ang kagandahan ng pagiging tao. Ang Pilipinas ay salamin natin. Ito pala ang tinatawag na soft power. Mas makapangyarihan ito kaysa sa nuclear weapon. Ang agos sa online world ay hindi tumigil doon. Huwag nating kalimutan na ang mga magulang ng mga estudyante sa internasyonal na paaralan ng Herzliya ay mga maimpluwensyang tao sa bansang ito. Sa huli, lumabas ang video clip na ito sa chat group ng Cabinet Ministers. Isang hapon, isang itim na sasakyan ng gobyerno ang pumasok sa paaralan ng walang paunang abiso. Personal na bumisita ang Israeli Minister of Education sa paaralan. Gusto kong makita ang grupong iyon ng mga estudyante na pumunta sa Pilipinas at si Giora din. Sa pulong sa office ng principal, medyo tensyonado ang atmosfera. Nang humarap sa mga may hawak ng kapangyarihan sa edukasyon ng bansa, medyo kinabahan kami. Ngunit si Giora ay nagpakita ng katatagan na hindi pa kailanman niya naipakita. Kinuha niya ang mga libro na ibinalik mula sa Pilipinas, mga litrato ng tanghalian at ang video na ginawa ng mga estudyante na naglilinis ng paaralan. Minister, pakiusap, tingnan ninyo ito. Itinuro ng guro ang larawan ng mga estudyante na naglilinis ng sahig. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit makapangyarihan. Ang edukasyon na ipinagmamalaki natin ay lumilikha ng mga Nobel laureates, lumilikha ng mga fighter pilot, ngunit tinuruan ba natin ang mga bata na yumuko upang punasan ang dumi sa sahig? Ang mga batang Pilipino ay nagsisimulang maglinis ng kanilang silid-aralan mula sa elementarya. Itinuturo sa kanila mula pagkabata na ang lugar na ginagamit ko, responsibilidad ko. Hindi lamang ito tungkol sa kalinisan, kundi tungkol sa responsibilidad sa komunidad. Ito ang karunungan na ang paggawa para sa iba ay paggawa para sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit sila nagkakaisa at nakakalikha ng isa sa pinakamayayamang lipunan sa Asya sa kabila ng kakulangan sa yaman dahil alam nilang mag-alaga sa isa't isa. Tiningnan ng ministro ang mga larawan ng matagal. Sa huli, tinanggal niya ang kanyang salamin at bumuntong hininga ng mahaba, kamangha-mangha. Paulit-ulit tayong sumusubok na lumikha ng malakas, ngunit ang Pilipinas ay lumilikha ng tao. Marahil, ito ang tunay na lihim ng kanilang lakas. Matapos ang araw na iyon, nagsimula ang isang tahimik na revolusyon sa internasyonal na paaralan ng Herzliya. Nagdeklara ang paaralan ng Philippines Week. Sinubukan ng cafeteria ng paaralan na maghain ng Filipino lunch. Nang ihatid ang pansit canton at mainit na lugaw, naghiyawan ng mga estudyante na sanay sa sandwich. Nalaman ng lahat sa unang pagkakataon na ang tanghalian ay maaaring maging kaligayahan, hindi lamang pagpuno ng tiyan. Ang mas mahalaga, itinatag ang Student Council
at sinimulan ang pagtulak sa school cleanup day. Sa una, maraming mayayaman na estudyante ang nagreklamo. Bakit ko kailangang linisin ang banyo? May katulong naman ako sa bahay. Ngunit nang subukan ng lahat na humawak ng walis ng magkasama, nilinis ang silid-aralan hanggang sa maging maliwanag at malinis sa gitna ng tawanan, isang pakiramdam ng pagmamalaki na hindi pa kailanman nila naramdaman ang sumulpot sa kanilang puso. Ito ang dignidad ng paggawa na hindi kayang bilhin ng pera. At ang pinakasikat ay ang elective class sa Filipino language. Ang bilang ng mga nag-apply ay napuno agad kaya kinailangan ng paaralan na mabilis na palawakin mula sa 1 silid patungo sa 3 silid. Kapag naglalakad ka sa pasilyo, maririnig mo ang mga pagbati na mabuhay at pagbibilang ng 1, 2, 3 sa Tagalog. Ako, si Yael, ang buhay ko ay lubos na nagbago. Tinigilan ko ang paggamit ng aking mga gabi sa walang saysay na party. Gabi-gabi, uupo ako sa aking study table, bubuksan ang lampara, at bubuksan ang mga libro na ibinalik ko mula sa National Bookstore. Pinag-aaralan ko ang kasaysayan ng Pilipinas, mula sa pre-colonial era, Spanish, at American colonization, martial law, hanggang sa EDSA Revolution. Habang binabasa ko, mas lalo akong nahuhumaling. Ang isla na ito ay dumaan sa mas maraming paghihirap kaysa sa amin. Sila ay sinalakay, nawalan ng lupain, pinamahalaan ng mga diktador, ngunit hindi nila kailanman tinalikuran ang kanilang pagnanais para sa kalayaan. Sila ay mga lotus na lumitaw mula sa putik. Napansin ni Ama ang aking pagbabago. Isang gabi, habang nagme-memorize pa rin ako ng alpabetong Filipino, nagdala si Ama ng isang baso ng mainit na gatas sa aking silid. Tiningnan niya ang mga libro ng Tagalog na puno ang mesa at ang mapa ng Pilipinas na nakadikit sa dingding. Yael, napakalambing ng boses ni Ama. Ama, gusto mo ba talagang pumunta? Pumunta sa islang iyon? Lumingon ako kay Ama. Nakasuot pa rin siya ng uniforme ng militar. Kakagaling lang niya sa pag-inspeksyon sa hangganan. Ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay nawala na, napalitan ng pagmamahal at pag-aalala ng isang ama. Opo, Ama, gusto ko pong pumunta. Gusto ko pong mag-aral ng political science sa Universidad ng Pilipinas Diliman. Gusto ko pong malaman kung paano nila ginawang pakikipamuhay ang salungatan. Gusto ko pong ibalik ang sagot na iyon. Natahimik si Ama sandali at pagkatapos ay inabot ang kanyang kamay na magaspang at hinaplos ang aking buhok. Pumunta ka, nanginginig ang boses ni Ama. Pumunta ka at matuto. Pumunta ka at matuto kung paano nila nagapi ang takot. Mananatili ako dito. Hahawakan ko ang baril upang protektahan ang bahay na ito, upang makapunta ka doon at hawakan ang panulat upang isulat ang ating kinabukasan. Ngunit mangako ka sa akin ng isang bagay. Ano po? Pagkatapos mong makatapos, kailangan mong bumalik. Bumalik at baguhin ang Israel. Sabihin sa amin na, bukod sa pagdanak ng dugo at digmaan, may iba pang paraan. Ama, niyakap ko si Ama at umiyak ng malakas. Hindi ito luha ng pamamaalam, kundi luha ng muling pagsilang. Sa sandaling iyon, alam ko na ang aking kapalaran ay nakaugnay sa isla na iyon na 8,000 kilometer ang layo. Hindi lamang ito isang pangarap ng isang dalaga na mag-aral sa ibang bansa, ngunit ito ay isang binhi. Isang binhi na lumipad sa mga karagatan mula sa Pilipinas at nahulog sa disyerto sa Middle East. Dadalhin nito ang mga sustansya mula sa karanasan ng Pilipinas, magkakaroon ng ugat at lalago dito. Ngayon, kapag ipinikit ko ang aking mga mata, tila nakikita ko ang hinaharap. Isang araw, babalik ako at tatayo sa arrival hall ng Ninoy Aquino International Airport muli. Kapag bumukas ang automatic door, sisipsipin ko ang mainit at halumigmig na hangin na iyon at sasabihin sa lupaing iyon sa matatas na Tagalog, nakabalik na ako. Ito ang aking kwento, at ito ang kwento na babaguhin ng Pilipinas ang mundo.